Michael Pinchon. Kinabukasan, bago sumalang sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kinausap raw siya ni Marcoleta at sinabihang huwag lilihis sa nakahandang affidavit. Kaya nang mag-adlib daw siya sa pagsalang sa hearing, napagalitan pa siya ni Marcoleta. Paulit-ulit na sinasabi na voluntaryo ang aming gagawin at tinuturuan. Tingnan nyo. Ang galing talaga magpaikot-ikot ng kanilang script. Kinoconnect pa nila yung mga nangyayari noon. Para magbuka talagang may kasalanan si Marcoleta dito. Diba? Hindi pa rin niya nag-sorry sa mga teachers. Ang taas ng pride eh. Magrarason pa kasi. Ito po, panoorin natin si Andy Claire at magre-react tayo. So, natanong mula kay Allen Limos na Manila Times. Good morning, Yusek. I would like to get your statement lang po on yesterday's comment po of the Alliance of Concerned Teachers saying that your statement yesterday regarding the Ateneo de Zamboanga incident to teachers was reckless and insulting daw po. Ano pong reaction niyo po dun? Okay, gusto lang po natin ipaliwanag at mukhang nagkakaroon po ng misconception, misinterpretation, Hindi, misunderstanding sa ating nabanggit. Bangag ka lang talaga. Unang-una ay wala po tayong sinisisi. Wala. Sinisisi mo. Sinisisi mo na nga kahapon sa ating mga kagalang-galang na mga guro kung ano po ang kanilang malaking role bilang tagahubog Palusot ka pa eh. ng magandang kaugalian, lalong-lalo na sa mga kabataan. Galit na ang guro. Ang ating pong Huwag ka sinabi ng palusot. ay ito po. Dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Tama naman po. Actually, Auntie Claire, ano ito eh, kahit anong paliwanag mo, hindi na magbabago yung mga guro. Galit na sa'yo lahat ng mga guro. Damage control itong ginawa niya. Yun. At wala itong pagsisinungaling. At ito rin po ang ating nabanggit. Minsan na pong nakita, mismo ang ibang guro ay lumalabas sa itong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda o sa ibang tao. So, kung sila man ay mayroong naramdaman na galit dahil sa ating tinuran, muli, gusto lang natin ipakita dahil baka hindi alam ng ating mga guro yung ibang nangyayari sa mga ginagawa ng ibang guro. So, nais ko pong ipaliwanag kung saan po ito nagmula para hindi po sila Wala na. maiba ang kanilang pananaw sa ating sinabi. The damage has been Dahil done. gusto ko rin po namang mapatunayan na itong ating sinabi ay naaayon din po sa mga naimbestigahan. Ito po ay isa lamang sa mga nakita natin. At ito naman ay nabalita na rin po. Ito ay patungkol sa nangyari, naganap sa Davao City. Kung saan may mga Yan ang hindi ko ninarason na po niya eh. pamanggitin kung saan eskwelahan. Dito po ay mga estudyante mismo, may mga sinasabi habang nandoon ang Pangulo. Karapatan nila yan. Mahirap banggitin yung mga words. Freedom of expression nila yan. Para mga kabataan ang magsalita ng ganito. Galit ang mga kabataan sa inyo. So, ibibigay ko na lang sa Accept inyo kung the ano yung fact. mga sinabi nila. Yung isa nag-start sa letter B, yung isa nag-start sa letter Y, yung isa nag-start sa letter M and H. So, mga salitang hindi sana namumutawi sa ating mga kabataan. Ako mismo ang nagkipag-ugnayan kay Secretary Sani Angara patungkol po dito. At nung una po ay Parang nagkaroon ng batay. pag-deny Pinatulan pa yan. Yung issue na yan. ang pamunuan. Yung nasa helicopter si Ngunit PBBM nung tapos malalim na kinantsawan ng mga bata. pag-iimbestiga, nalaman natin ang katotohanan. Yeah. Patungkol sa mga ginawa ng mga estudyante. Eh, feelings nila yun. At isa pa po ito. Maliban po dito, So, at ngayon po ito ay so meaning to say, yung pumunta siya doon, nagalit yung tao sa kanya, ayaw ng taong bayan na nandiyan yung presence ng Pangulo kasi bangag yung Pangulo, nagalit sila sa Pangulo, wala na lang bang silang karapatan para mag-express sa kanilang sarili? Buti nga hindi sila hindi nila nilapitan si BBM at binatukan. Hindi, di ba? Kasi nirespeto nila. Pero yung magsisigaw sila kung anong sasabihin nila kay BBM, wala ka na yun. Freedom of expression yun. Hindi naman sila nambabatok ng presidente. Hindi tama lang naman, di ba? Hindi nila sinaktan. Para yung example, yung nagrarally, sumisigaw sa mga karapatan nila, freedom of expression. Yun rin yun. Bakit ka defensive? Bakit ninyo yung galit na galit ka? Gago ka pala eh. under investigation pa rin po. Inimbestigahan pa. So wala lang karapatan tayo mag-criticize dito sa gobyernong ito. Isa po itong video. Isa po itong video na gawa ng isang guro. Hindi na po namin babanggitin kung sino po ito at kung anong paaralan. Yung nangyari sa Zamboanga, no? Bakit yan ang pinaparalel mo ngayon? Gago ka ba talaga? Ibang issue na yan eh. Dito po, Yan ang hirap sa iyo mismo eh. estudyante niya, ang tinuruan niya ng mga salitang mapang-insulto. At ako rin po ang nakipag-ugnayan mismo kay Secretary Sani Angara upang ito ay ma-call out, malaman kung ang video na ito ay verified, kung totoo. At umamin po ang guro na totoo niyang ginawa. At siya po Hindi nasaktan kayo. Ha? ay Yung guro na yan, hindi yan makapaganyan. Siguro hindi siya nakapaganyan kung hindi siya galit sa administrasyong Marcos. Hindi na natin alam ha. nagbigay ng paumanhin. At sa ngayon po, ang kasong ito, meron pong kaso ng administrative case laban sa nasabing guro. Yan naman ang ano ninyo eh. Diyan kayo magaling eh. Kinakasuhan ninyo ang mga nagkikriticize sa inyo eh. Ang babaw niyang mga puwet ninyo. Muli,
Bilang respeto, hindi na po natin babanggitin ang pangalan po niya. At dahil po dyan, sa pangyaring yan, ay naglabas po ng reminder on responsible use of social media by all DepEd personnel. Ito po ay nilabas noong August 11, 2026 ng DepEd mismo. Kung saan sinasabi, this office has received reports of social media posts involving teachers and other school personnel that professionalism expected of DepEd personnel. So may mga lumabag po sa mga tamang kaugalian na nakikita ng kanila mismo mga estudyante. So nauunawaan po natin kung saan po nanggagaling ang ating mga guro, pero wag po nila sanang masamain kung atin lamang nire-remind at pinapaalalahanan na muli na napakalaki po ng inyong role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan at hindi ko po kailanman hindi bibigyang galang ang mga guro. Dahil ang aking ina, hindi pa po ako pinapanganak. Oh, yan, makasarili ka. Oh, sarili na naman ang ini-example mo. Makasarili ka. Oh. Ay isang public school teacher Wala kaming sa pakialam. Manolos Marcelo H. Del Pilar Wala kaming pakialam. High School. Sinaktan Hanggang mo na, siya ay- sinaktan mo na mga guro, wala kaming pakialam. Kahit lola mo, lolo mo, mama mo, papa mo, guro, wala kaming pakialam. Na mayapa, na natili po siyang guro. So muli, nais lamang po natin ipakita sa mga guro na hindi po kayo lahat, hindi po kayo sinisisi. Ito ay pagpapaalala. At sa mga ganito po, kung meron po kayo nakikita mga inyong mga kasamahan na maaaring lumalabag sa alituntunin para sa mas magandang pagtuturo sa ating mga kabataan, ay kayo na po rin ang tumulong sa ating pamahalaan. At ito rin po ay makakatulong sa ating mga kabataan. Hindi po natin ito pwedeng hindi isang mga paaralan. So sa ganito po ay nais po nating sabihin sa ating mga guro, Explain pa more. Ha? Di na magbabago. Galit ng guro sa'yo. Explain pa more. Damage control. napakalaki po ng inyong mga katungkulan para sa paghubog ng magandang kaugalian, magandang asal or magandang attitude sa ating mga kabataan. At sa ACT Teachers Party List, hindi po ito paninisi. Sana ilagay po natin sa tamang konteksto ang aking Oh, binawi mo na ngayon na hindi paninisi. Pero kahapon, sinisisi mo ng sinisisi. Gago. sinabi. Hindi ito pag-atake sa mga guro. So, simple lamang po, ang ating mga guro, maaari po nating turuan ng ating mga estudyante kung paano magbigay ng tamang pagpapahayag. Kung meron silang sasabihin against the government, karapatan po yan. Pero iba po ang pagtuturo ng freedom of expression at iba rin po ang pagtuturo kung paano ito isasagawa nang walang pang-iinsulto at walang pakita ng maling pag-uugali. So, kahit sino po ang ating maging presidente, ito pong aral nito ay dapat naman natili sa atin. So, siguro tanungin na lang po natin ang ACT Party or ACT Teachers Party List. Sa ganitong naipakita natin na nangyari ng mga paglabag ng ibang mga guro. Hindi po lahat hindi ko never kung sinabi na lahat. Ano po ba kaya ang nagawa nila para mas maiangat natin ang tamang kaugalian sa ating mga kabataan? Tingnan po natin kung nakundina ba nila itong mga isang teacher, yung ibang mga teachers na nagsagawa ng ganitong pagtuturo ng maling asal sa ating mga estudyante. So muli, ang mga teachers po, ginagalang po natin yan. Malamang ay nagkaroon lamang po ng misinterpretation dahil yung nagpalabas ng opinion ay malino po agad. Dahil sinabi na sinisisi po natin ang mga guro. Hindi po kailanman natin sisisiyan ng mga guro. Ito ay isang paalala lamang. At pati naman po, ang DepEd ay meron din po silang mensahe patungkol po dito. Gusto lang linawin na hindi ito tungkol sa paninisi sa mga guro. Ang punto ay kilalanin ang napakahalagang papel nila bilang pangalawang magulang ng ating mga learners. Malaki ang papel nila sa paggabay, pagprotekta at paghubog ng values and character ng ating mga anak. Pati na rin ang pagiging mabuting halimbawa sa kanila. So yan po mga guro, kayo po ay ginagalang at binibigyang respeto, lalong-lalo na ng Pangulo at ng administrasyong ito. Okay, sunod na tanong mula kay Ann Sobrano, Bombo Radio. May follow-up ba, Ivan? Go ahead. Yusek, in that lengthy response, you did not mention the word apology. So you're not apologizing to the teachers. Regardless if these are members of Alliance of Concerned Teachers or baka meron lang po mga ordinary mga guro na nasaktan doon sa sinabi ninyo. Kaya nga po, sabi po natin, kinikilala po natin yung nasaktan nilang damdamin. At gusto kong ipaliwanag kung saan maaaring nanggaling yung sama ng loob nila. Dahil never po ako nanisi ng guro. Maliwanag po yung sinabi natin kahapon. So sa mga nagdaramdam, ito po ang maliwanag na, ito po ang aking ipinaliwanag sa inyo para po maibsan yung inyong sama ng loob kung meron man po. Kasi dapat ilagay lang po natin sa tamang konteksto yung nangyari. So, Yan po ang, kung ano man ang sinabi ni Claire Castro dito, nagre-reflect yan sa Bangag administration. Ganyan sila. Ay, hindi sila mag-apologize. Si former President Duterte nga, marunong mag-apologize. Ito yung mga tao na makasarili. Hindi marunong mag-apologize. Sila na nga yung nagkamali. Taas pa ng pride. no apologies, Yusek. Ivan,
hindi tayo pwede dito magkaroon ng, sorry for the word, ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil, muli, gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan ang gagaling yung mga guro, at wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. So ngayon, ipinakita ko kung bakit yun yung sabi natin, dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda or modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo. Kung meron din po kayo nakikita mga ganitong klaseng mga nangyayari sa kapwa nyo guro, paalalahanan po natin na kayo po ay tinitingala bilang tagapagturo ng magandang kaugalian sa ating mga kabataan. Sorry, Yusek, I did not mean to create intrigue, pang-iintriga as you might be implying. Ang sa isip ko lang ho kasi ngayon, what if after listening to your explanation, yung mga guro na nasaktan, ganun pa rin po ang kanilang pakiramdam? Iniisip ko, saan ba dapat nasabihin kong mali ako? Sa ngayon po, saan iniisip ko dahil maliwanag yung aking pagkakasabi, nagkaroon lang ng maling konteksto nung sinabi ng ACT Party List or ACT Teachers na sinisisi ko ang mga guro. Wala po akong sinabi na sila ang may kasalanan. Kahit ulit-ulitin po nila yung ating sinabi, yan po ay pagpapaalala lamang na sila po ay mga iginagalang na guro na Pataas lang ang pride mo. ng tamang Yun ang totoo. kaugalian sa ating mga kabataan. So, siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay yung bigay ng maling konteksto sa ating sinabi. Dahil maraming nagsasabi na walang guro na nagturo ng mali. Ipinakita ko po sa inyo ngayon ang mga guro na nagkaroon ng pagkakamali at yan din ang ayaw natin pamarisan pa ng iba pa nating mga kababayan. Ayan, so yan po, doon po nagtapos ang kanyang statement patungkol po dyan sa guro. For short, hindi po siya nag-apologize. Alam nyo, sa totoo lang, no, ganyan na po ngayon ang administrasyon. It is very sad to accept, no, na meron po tayong ganitong klaseng mga government officials na sila na nga yung nagkamali, sila pa yung taas ng pride, sila pa yung nagagalit. So what do you expect? Kaya nga, bumagsak ang rating ni Bongbong Marcos dahil dito sa babaeng ito. Ngayon, nagagalit na yung mga guro sa kanya. At dahil nagagalit ang guro sa kanya, hindi lang sa kanya, madadamay ang administrasyon ni Marcos. Dito sa mga pinanggagawa nitong babaeng ito. Madadamay. Given na yan. Kasi kung ano ang sinasabi niya dyan sa podium, that reflects on the president. Yun rin ang opinion ng presidente. Di ba? Kung sasabihin niya, guro ang mga may kasalanan doon sa nangyari, yun rin ang opinion ni Bangag. Di ba? So dahil dito, ang mga guro nagagalit. At dahil nagagalit ang mga guro, edi syempre, yung mga guro, inanalyze ko lang ito anong ituturo ng mga guro dito sa kanyang mga estudyante? Na si Auntie Claire hindi marunong mag-apologize. So yung mga estudyante ngayon, sasabihin, hindi pala ito magandang example, itong administrasyong Marcos. Hindi marunong mag-apologize. Ganun ang sasabihin ng mga bata. Okay, so much with that, Auntie Claire, so much exposure na. Punta naman tayo dito kay Orly Gutesa. Bakit bumaliktad itong si Orly Gutesa? Ito, panoorin natin ang balita. Binawi ng nagpakilalang dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico na si Orly Gutesa ang kanyang naunang alegasyon na naghatid siya ng mali-malitang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kanya pong bagong salaysay, sinabi ni Gutesa na sina Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang may pakana-umano ng kanyang naunang affidavit. Saksi, si Maki Polido, exclusive. Unang lumabas sa publiko si Orly Gutesa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects noong Setyembre ng nakaraang taon. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang bilang bodyguard ni dating Congressman Zaldico, naghahatid siya ng mali-malitang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Umigit kumulang 3 beses ako mismo ang na-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez. Si Senador Rodante Marcoleta ang nagharap sa pagdinig kay Gutesa na inilapit daw ng kaibigan si dating Congressman Mike Defensor. Pero ngayon, binabawi na ni Gutesa ang kanyang mga sinabi sa isang panibagong affidavit. Pinilit lang daw siya ni Defensor na sabihing naghakot siya ng pera para kay Romualdez kahit hindi raw totoo. Sa isang video, binasa ni Gutesa ang ilang bahagi ng kanyang affidavit. Sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado, sinulat daw ang kanyang affidavit laman ng kwentong idinikta ni Defensor. Inayos pa raw ni Marcoleta ang draft na tinipe ng manugang ni Defensor na si Mark. Simulan, nalisin na rin Marcoleta ang basahin ang ginawa ni Mark na affidavit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya pare. Ito yung video na binigay nila sa DMA. Exclusive ito
Yung video na yan, ang may hawak niyan ngayon, GMA News. Ito yung analysis ko. Pagkatapos ng bumaliktad itong apat na Brave 18, so Brave 14 na sila, yung apat na bumaliktad, after 1 week yata o 2 weeks, bumaliktad rin siya. Hindi niyo ba napansin? After bumaliktad tong apat, after 1 week, 2 weeks, bumaliktad rin siya. So nagdududa po ako na iisang tao lang po o iisang grupo lang ang nagbibigay ng, di natin alam kung anong binibigay, maleta yata, dito sa apat na ito, kasama na itong si Orly Guteza. Okay? So, ang tanong, sino kaya ang nagbibigay ng kaching-kaching dito sa apat at ni Orly Guteza? Ang administrasyong Marcos ba? O si Martin Romualdez? Di ba? Or, nag-combine powers na ba si Martin at si BBM? Bayaran itong apat at si Orly Guteza? Analysis lang natin yan, nagtatanong lang tayo. Kasi po, posible na tinatrabaho na sila ngayon ng administrasyon o kayo ni Martin Romualdez. Sige na, bumaliktad na kayo. Sasampalin lang kayo ng pera. Tapos na, wala na kayong problema. Di ba? Pwedeng ganun, ha? Hindi natin sinabi na yun talaga ang nangyari, pero posibleng ganyan ang mangyayari. Ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko. Inaayos ni Mr. Martin. Ayan, tingnan ninyo. Tingnan nyo, anong napansin nyo sa mukha ni Orly Guteza? Nung una siyang nag-appear doon sa Senado, compare dito sa mukha niya ngayon, anong napansin ninyo? Tumataba. So merong nag-alaga kasi tumataba eh. Tingnan nyo yung piski, tumataba. Merong nag-alaga. Ulit ang pinagin na yun. Sabi ni former Congressman Mike Pinzon, si Marta kasi di marunong magtagalog. Ang video na ito ibinigay sa GMA News ni Atty. Melvin Kalimag, ang abogadong nagnotaryo ng panibagong affidavit ni Guteza noong August 13. Binigay din sa amin ang video ng ginawang pagnotaryo sa isang hotel room sa Pasig. He was very relaxed. Tapos tahimik nga eh. Parang very ordinary lang. Ni-request namin kay Atty. Kalimag na makausap sa telepono si Guteza pero ayon sa kanya, may problema sa signal kung nasaan si Guteza kaya di siya makontak. Sa kwento ni Guteza sa kanyang affidavit, narinig daw niya ang usapan ni na Defensor at Marcoleta tungkol sa pera. Sabi ni Congressman Mike, basahin mo na muna, ikaw na ang bahala kung pwede yan. Sabi Tingnan nyo ha. Nagsasalita siya dyan pero meron siyang binabasa. May script siya. Pari, Tingnan nyo yung mata niya, nagbabasa siya. 50 million lang, masaya na tayo. At matapos siyang basahin ng affidavit, sabi niya, ito na yung basic na hinahanap natin kasi puro sinasabi ko at ikaw lang ang nakapagbabanggit kay former Speaker Martin na dideliver ng pera. Pinangakuan daw siya ng pera at scholarship sa mga anak. Pinilit niya sa akin na ako na lang sabay sabi na, basahin mo lang yan at mababayaran mo naman. Ako ay kapilitan na sabihin para sa kanya, sige po sir, ito ang paraan para makatulong ako. Kung ako dyan sir. Kaya lang sir, inaalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. Nag-promise ng CAS at Educational Scholar si former Congressman Mike Pinzon. Kinabukasan, bago sumalang sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kinausap pa raw siya ni Marcoleta at sinabihang huwag lilihis sa nakahandang affidavit. Kaya nang mag-adib daw siya sa pagsalang sa hearing, napagalitan pa siya ni Marcoleta. Ulit-ulit na sinasabi na voluntaryo ang aking gagawin at tinuturuan. Tingnan nyo. Ang galing talaga magpaikot-ikot ng kanilang script. Kinoconnect pa nila yung mga nangyayari noon. Para magbukha talagang may kasalanan si Marcoleta dito. Di ba? Na kung ano lang ang kalagayan. Naalala ko yung sinabi ni Marcoleta na merong CCTV. Merong CCTV si Marcoleta. Nung unang nagkita si Orly Guteza at si Marcoleta, may CCTV. Doon yan malalaman eh. Sabi namin na ginawa ni Mark at naasawa ng anak ni former Congressman Mike Pinzon. Yan lang magpupos, sinagot ko po sir. Pagkatapos ng Senate hearing, hindi na raw siya muling kinontak ni na Defensor at Marcoleta. Doon ko natansya, Paano hindi ka makontak, nagtatago ka? ginamit lang talaga nila ako sa pagkakit. Sige, ayusin mo pagbasa ha. Huli na ang lahat ng mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag sina Marcoleta at Defensor. Ang binabawi ngayong salaysay ni Guteza, bahagi ng mga ebidensyang pinag-aaralan ng Ombudsman para sa posibleng isang pangreklamo laban kay dating Speaker Romualdez. Bukod kay Guteza, nag-recant na rin ang tatlo niyang kasamahang bodyguard na may affidavit na hawak ng Ombudsman. Hiningan namin ang Ombudsman ng reaksyon pati na kung anong epekto nito sa case build-up laban kay Romualdez. Pero hinihintay pa nilang magkakopya ng affidavit ni Guteza bago sila makapagbibigay ng komento. Ako si Maki Pulido, ang inyong... So ako isa lang yan. Bumaliktad yan dahil sa pera. Mas naniniwala ako doon eh. Yung unang salaysay niya, yung unang affidavit niya. Kasi kung papatulan ito ng ombudsman, itong si Orly Guteza, baliwala na lang yung sworn statement niya. Di ba? Ganyan na lang ba pinaglalaruan ngayon ang batas natin? Di ba? Magsusworn statement ka, tapos sasabihin mo,
Pumunta ka doon sa bahay ni Martin Romualdez, nagbigay ka ng maleta, ganun, ganyan, ganyan. Affidavit, sworn statement, naka-video ka. Pagkatapos ng ilang buwan, o isang taon ba, o ilang buwan, mag-a-appear ka sa media tapos sasabihin mo, wala, pinipilit lang ako noon. For short, ang credibility po nitong si Orly Gutezzo, wala na, sira na. Sira na ang kanyang, kahit mag-appear pa siya sa korte, ewan ko lang ha kung papatulan siya ni Rimulya, pero kung matino itong si Rimulya, itong si Orly Gutezzo, hindi na to dapat pansinin. Yung first affidavit niya at itong panibagong affidavit niya, mababaliwala ito lahat. Kasi hindi na siya mapagkakatiwalaan Magbago-bago na kanyang affidavit. Di ba? Tapos mag-sworn statement ka na naman. So hindi, sa korte pa, sabi ng mga ekspertong mga lawyers, kung ganyan yung pattern ng pananalita mo, wala ka ng credibility. Bababa po yung credibility mo sa korte. Oh, yun ang katotohanan dyan. At dahil dyan sa nangyari, ito po ipakita ko sa inyo, nagalit si Attorney Guanzon. Okay? Ito yung post ni Attorney Guanzon 17 minutes ago. Ngayon lang ito nagalit siya dito kay Orly Gutezzo. Nagalit siya kasi kasama siya sa affidavit ni Orly Gutezzo na mention yung pangalan ni Attorney Guanzon. Sabi dito sa caption ni Attorney Guanzon, sinungaling ka Gutezzo? Why will I even have anything to do with a low life like you? Tinawag talagang low life. Parang sinabi ni Attorney Guanzon ba na, bakit naman kita papatulan ng isang katulad mo na mababa yung buhay? Parang kachipan ka parang ganun yung sinabi. Senator Marcoleta and I don't practice law anymore. You lying effing idiot. Kasi ito yung ikinagalit ni Attorney Guanzon. Ito yung kanyang parte ng affidavit ni Orly Gutezzo na ikinagalit. Ito, basahin natin. Park and that is claimed that he had participated in 3 deliveries of suitcase to the former speaker's alleged resident was untrue. So hindi raw totoo yung naghahatid siya ng maleta sa bahay ni Martin Romualdez. He said he ultimately agreed to testify because of fear. Nagtestify raw siya dahil natatakot siya. Di ba out of nowhere, lumutang lang si Orly Gutezzo. Fear, pressure, and promises of financial assistance and scholarship for his children, adding that he later regretted allowing himself to be used. Kaya raw siya pumayag doon na magpakita doon sa Senado kasi pinipressure raw siya, tinatakot raw siya, at pinangakuan siya ng bibigyan siya ng pera o financial assistance at mga scholarships sa kanyang mga anak sa pag-eskwela. No? But later raw, nagsisisi raw siya sa kanyang sarili dito na nagpagamit siya. Yan ang sabi ni Orly Gutezzo. Si Gutezzo, ano ko lang tagalugin ko lang itong affidavit na ito para maunawaan lahat. Si Gutezzo ay also alleged na pagkatapos ng hearing ay kinontak siya na sa isang mga tauhan ni Marcoleta sa opisina ni Marcoleta. Pagkatapos ng hearing kinontak raw siya sa mga opisina ni Marcoleta na nag-o-offer sa kanya ng numero ng dating Commission on Election na Commissioner Rowena Guanzon. Inoperan raw siya ni Marcoleta na ito yung number ni Attorney Rowena Guanzon, no, para tulungan siya na baguhin o i-revise ang kanyang affidavit para sa gamitin ito na sa plano ng kanilang pagpa-file ng kaso. Tapos sabi niya, nag-decline raw siya dito. Hindi raw niya kinontak. Gutezzo's recantation, si Gutezzo, itong recantation niya ngayon na nangyayari, ay nangyari po ito pagkatapos ng 3 mga dating bodyguards ni Zaldico ay nag-withdraw rin. No? I think last week. The earlier statements na concerning alleged cash deliveries involving Romualdez. So, 5 na sila. 3, 4 yung plus si Gutezzo, 5 na sila ngayon. So nagalit si Attorney Rowena Guanzon dito kasi ginamit pa yung pangalan niya dito Okay? Nagamit pa yung pangalan niya dito. So I don't know kung possible ba na itong si Attorney Rowena Guanzon ay pwede rin siyang mag-file ng kaso dito kay Orly Gutezzo. Ewan ko lang.